Are you blessed? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang malakas na Amen. Maraming salamat sa pagkakas po ng Panginoon. Sa presensya po ng bawat isa. Marami ito na excited na magpuri, sumamba sa Diyos. Ano man ang kalagayan ng buhay, ano man ang meron sa buhay, masaya ka man, malungkot, ano man ang pinagkakalaan mo ngayon, isa lang ang alam ko, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay patuloy na minamahal tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-ibig po ng Diyos para sa atin, tunay na hindi po natin kayang sukatin, hindi po natin kayang harukin kung gaano yung pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Sapagkat atin po natin sinasabi, ang pagtulog po natin ay desisyon natin. Ang pag-gising natin ay desisyon ng Diyos. Kaya ang katabi mo ay nandyan pa ngayon sapagkat desisyon ng Diyos na magising pa siya ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, nandyan pa. Buhay, malakas, masigla, at pinagpala ng Panginoon. Yan po ang pagpapala po ng Diyos para sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi ko ay hindi ko kayo binobola. Sapagkat yung sinasabi ko, sinabi na salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon ay pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapala ko na po ng espiritual. I-claim pakasalamatan mo na lang. Pastor, hindi ko naman nakikita. Doon nga pumigilos ng Diyos sa hindi natin nakikita. Amen. Bakit? Ang sabi ng ng Diyos, we were living by faith and not by sight. Hindi sa ating pananaw. Tayo nananangan, hindi yung ito ang buhay ko. Hirap naman ako. Kabawa ako. Kapatid, baguhin mo lang yung pananaw ko. Ano tawag ka nun? Sabi nga nila, mindsetting lang, mindsetting. Yung ating isipan ay ito natin sa mga pangako ng Diyos, hindi sa pangako ng tao. Amen, mga kapatid. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo. John 10:10b, ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya ay buhay na ganap at kasiyasiyan ng buhay. Yan ang gusto ng Diyos sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga anak. Sa mga papapatuloy po ng ating pinag-aaral ng aking itinuturo po sa inyo, ay napakaganda po na patuloy po natin ituloy ang series na ito kasi ang buhay po natin ngayon at pangyayari sa mga kasalukuyan po ay nagpapakita ng mga senyales na pagdating ng Panginoon. Nabalitaan niyo po ba yung lingkod sa Taiwan? Di ba po, ano? Ang Taiwan ay nilingkod ng magnitude 7.7. Yan, 7 point something. Purihin ng Panginoon sapagkat ang ating mga kapatid sa Taiwan ay nandito. Sabagay, malayo naman daw sila. Tingnan po si Bebe na malayo naman daw sila. Ang ibig sabihin, pinapakita po ng salita ng Diyos na totoo ang salita ng Diyos sapagkat nakikita po natin sa panahon ngayon yung salita ng Diyos ay nangyayari in the last day. Ito po ang aking papakita sa inyo ngayon. At least tayo po ay related sa ating pong panahon ngayon sapagkat alam po natin na ito talaga ay nangyayari sa salita ng Panginoon. Pero bago ang lahat ay ating po muna reviewin ang ating series na ating pong itunuro sapagkat napaka-ganda na pinabalikan po natin ang ating mga pinag-aaralan para tayo po ay nare-remind sa tinuturo sa atin. Kasi po ang ating pong isip ay makakalimutin minsan, nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay, kaya mas maganda talaga ay naisusulat natin. Sapagkat yung naisulat ng malabong tinta ay hindi na mas mainam kaysa sa iyong nilagyan sa isipan mo na pagdating pa may nakalimutan. Amen. Kaya ito po yung ating pinag-aralan, the power of God's Word. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, yung kapangyarihan po ng salita ng Diyos na ating kiniklaim at pinaniniwalaan, yan po yung mangyayari sa buhay natin hanggat pinaniniwalaan po natin. Sapagkat ang salita po ng Diyos is our foundation. Ang salita po ng Diyos ay ating pundasyon ng ating pananampalataya. Kung tayo ay mananampalataya, wala tayong ibang paniniwalaan, hindi sinabi ng tao, puro-puro ng tao, o mga needs ng tao, o mga gawa ng tao, kundi ang sinasabi po ng salita ng Diyos. And pinag-aralan po natin yung part 1 to part 6, and then lagyan po natin ang part 7. The Bible explained. It's
part 7. Pero before yan, kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, ay pinagbabalikan po natin yung ating pinag-aralan nung nakaraan. Basic of information about the Bible. Ano po ang Biblia? The Bible is? The Bible is? The Word of God. The Word of God is? Spirit. The Word of God is all about Christ and His Word. The Word of God is a revelation. Yan po ang salita ng Diyos. Ano po yung big idea natin yan? I believe the Bible is the Word of God. Kumbinsido po ba tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Amen. At sumunod na ating pong pinag-aralan ay ito. Can your name be erased from the book of life? Yan po, pinag-aralan po natin yung predestination explained. When did God was written your name? Ito po kagailaan ba na isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, predestination explained. Ang ating po pinag-aralan dyan ay yung predestination explained. Yung predestination po ay biblical. Yes, ito po ay biblical. Bakit? Sapagat ito ay before the creation of the world. Yan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Nasimulan po natin siya ng can a true believer can be left behind in the rapture. Ang totoong mananampalataya ay mag-iiwan kapag nag-rapture na. No. Not at all. Kaya ikaw ay totoong nanampalataya kay Kristo at biglang nag-rapture sa ngayon. Isang mata, kasama ka, hindi ka mag-iiwan. Meron tayong pinag-aralan pa. 3 things you need to remember about the rapture. Ano po yung rapture? The rapture is for the universal church. Ang rapture po ay hindi sa particular na church na. Halimbawa, hindi rapture Amerika, ang church sa doon, pupulong party. Nakunan sila. Hindi po gano'n. Ang rapture po ay universal church. Lahat ng nanampalataya kay Kristo sa buong mundo. Kahit nasa buwan o nasa Mars. Basta nanampalataya kay Kristo, kasama yan sa rapture. Kasi po, ang rapture ay para sa lahat ng nanampalataya kay Kristo. Pangalawa, the rapture is not reward. Ang rapture ay hindi po siya reward na ito kasi pag ito lang pupunin ko. Grabe itong magkawain sa gawain ng Panginoon, ito lang pupunin ko. Hindi po reward yan. Ang rapture po ay regalo ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Iba po yung reward. Yung reward po, kung ano yung naging tapat ka sa gawain ng Diyos, diyan ka i-reward ng Panginoon. Halimbawa, bigyan ka ng sample. Nagse-cell group ka. 10 ang iyong sinesell group. Biglang kalawanan ng isa na lang. I-reward ka pa rin ng Diyos doon sa 10 na yun. Kahit isa na lang ang natira. Kahit isa lang naman yan, pinagpapagawalan mo pa rin. Sabagat ang Diyos ay alam niya, ang tinitingnan niya, hindi yung bilang. Ang tinitingnan niya, yung katsyagaan mo sa ginagawa mo para sa Panginoon. Pangatlo, the rapture is the culmination of our salvation. Okay, so tulan ng ating kaligtasan. Ligtas na tayo, pero ito yung destination ng ating kaligtasan kapag tayo ay na-rapture. Now, meron pong mga pagtuturo, pero pabilis mo na ito. Ang ating pag-aaralan ay Bible Studies Part 7. The difference between the rapture and the second coming. Yung pagkakaiba, ano ba yung rapture? Ano ba yung second coming? Yung iba po, pinagsasama. Palagitnaan ng second, ng bago magto, ng second coming, ng tribulation, ng pagdating ni Kristo, at saka pa lang mag-rapture. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Isulat niyo po ang bawat mga talata para nun. Kung mayroong magtatanong sa inyo, ay hindi po paliwanag ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ang ating pananampalataya, sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit po ba natin ito pinag-aaralan sa mga panahon natin ngayon? Gusto ko po mga kapatid na hindi ating maintindihan mabuti sapagkat mayroong mga nagtuturo sa mga panahon ngayon na wala na raw second coming, wala na raw rapture sapagkat nangyari na raw po ito.
nangyari na nandito pa tayo. Bakit? Sino ba yung mga nagtuturo na yan? Ito po yung katanungan. It is true that Christ has returned in 70 AD as alluded by the preterists. Sino yung nagtuturo na dumating na raw si Kristo noong 70 AD? Mga preterists. Siyempre, ang sagot po natin yan, of course, na. Of course, na. Ngayon, ano po ba yung preterists? Kung mga dinagdagan po ito, lagay ko po ito para lalo po natin maunawaan mabuti. Ano ba yung preterists? Yung preterists po kasi, kasi malilito po tayo dyan. Yung preterists po kasi ay ito. Preterism is a Christian eschatological view. Kailangan po? Christian eschatological view. Pag sinabing eschatological, yan po ay mga Kristiyanong naniniwala sa future na pananaw or belief, paniniwala that interpret some or all prophecies of the Bible as even which have already been fulfilled in history. Tinuturo po ng mga preterism na nangyari na daw ang rapture, nangyari na daw ang second coming, nangyari na. Ewan ko ano pa hinihintay nila kung nangyari ng lahat. Yan po ang paniniwala. Remember po mga kapatid, sabi sa salita ng Diyos, in the last day, maraming magtuturo ng mga bulaang aral. Maraming magsusulputang bulaang propeta. Maraming lilitaw na bulaang Kristo. Sa panahon po natin ngayon, ang dami ng Kristo. I am the Lord. Sabihin pa niya. Hindi nakarating ito. I am the Lord. I am God. Yan po yung mga may Kristo sa Mindanao na hinahantingan nyo kung nakita na. May Kristo sa Pampanga, may Kristo sa ibang bansa. Ang dami nagpapanggap na sila ang Kristo. At sa Israel, meron na rin lumilitaw na Kristo. Yan po ay pandaraya ng kaaway kung hindi natin alam ang katotohanan. Kaya dapat alam natin ang totoo para hindi tayo madaya. Sa pera man, kailangan alam mo kung ano yung totoo. Sapagkat maraming fake money ngayon. Maraming nadadaya. Kaya po, dapat alam po natin kung ano yung different, kung ano yung tamang katuruan ng Biblia. Okay po ba mga kapatid? Napakahalaga po natin mapag-aralan yan. Ngayon, rapture and the second coming ng ating pag-aralan. Different. Pakita ko po itong God's prophetic time number. Kasi po, tayo po ngayon ay nasa church age. Ito po, gamitin po tayo. Church age. Yung church age, dyan po magaganap ang rapture of the church. Habang tayo nakikinig sa salita ng Diyos, di natin alam, makatulating na yung saktong bilang ng mga hindi. Tapos na, tayo lahat ay rapture. Yan po ang rapture. And natin ang rapture, dahil wala na yung mga Kristiyano, darating ngayon ang Antichrist magpapakilala, pagkakaroon ng 7 years Great Tribulation, matinding hirap sa buong mundo na sabi doon, hindi pa naranasan, hindi na maranasan kailanman, sapagkat yun ang huling napakahirap na panahon. Great Tribulation, yung mga mag-iiwan after rapture, sila ang magdaranas po niyan. And then after pagdating ng po ng second tribulation, saka darating ang second coming, yung Armageddon, the battle of Armageddon. And then after po ng labanan na yan, the battle of Armageddon, pagkakaroon ng millennial kingdom, ihilolosin si Satanas ng 1,000 years doon sa bottom feet, tapos maghahari ang Panginoon sa Kristo at tayong lahat dito sa bottom ito ng 1,000 taon ng punong-puno ng kasaganaan, kapayapaan sa piling ng Diyos. Alam ito, nasa piling ng Panginoon, siya ay kahari sa iyong tanong. May problema pa ba? Ang problema naman, paano kayo ubusin yung pagkain na ito? Yan na po ang mangyayari po na. And then after po niya, mayroong final revolt, the Great White Throne Judgment. Hahatulan ang lahat ng hindi na nagpalataya kay Kristo. Yan po yan, final revolt. And then papasok ang lahat sa eternity, new heaven and new earth. Kapag po ito ay nangyari na, kaya po natin pinapakita po yan para makita po natin yung differences between the rapture and
second coming. Bigyan ko lang po kayo ng isang paglalarawan kung ano ang rapture and ano ang second coming. Are you ready? Pakilagay mo sa speaker mic. May speaker ka? Pakisaksak yung speaker, tapos pakilakasan ng konti. Pakisaksak yung speaker, pakilakasan ng konti. Para makita po natin itong video, mahiling video na aking papakita. Senyasan niyo ako dito kung makina. Pakilakasan ng konti. Sa ganitong pamamaraan po, makikita po natin kung ano yung mag-review natin sa ating isipan kung ano yung picture na mangyayari in the future. Ito po ay isang training video lang po na ating ipapakita. Okay na ba? Hindi, gawin mo lang yung nakakuha dyan. Gawin mo lang yung ano nga. Okay na, yung jack nga. Tapos taksan mo lang sapagkat ito na yung balos dito. Ayaw matik. Nagalaw yata dyan. Rapture na walang tao, may naiwan. Yung naiwan, hindi mo totoong mananampalataya yan. Sa isang isang matalakot na wala ang tao habang nangangaral si Pastor. Ang rapture ay yung nangyaring mga dilubyo. Ay, ang second coming, tata second coming, nangyaring dilubyo. Ang rapture ay yung nangangaral yung pastor, biglang nawala ang lahat. Ngunit may naiwan. Naalala ko sa may pastor, sa Antichrist, may comment pastor, may naiwan. Opo, talagang may maiiwan. Sapagkat hindi lahat ng mapasok sa church ay totoong Kristiyano. Hindi po lahat ng nasa church ay totoong Kristiyano. Sa ibang church po mga kapatid, sa malalaking church, CCF, Victor, yung malalaking church, yung mga ang mga
pumapasok ang mga stranger, nandudukot ng mga habang nag-worship ng tao, tinutulog yung nasa loob ng bag, kinukuha yung bag. Meron po gano'n. Meron pa po, sa San Miguel nangyari, habang time ng offering, sa halip diba, nagbibigay tayo offering. Siya naman, hindi bigay. Dumukot at pinamultan. Nakuha, tsaka lumabas. Sapagkat hindi lahat na pumapasok ng church ay totoo Christian. Yan yung different, yan sinasabi na rin, the difference between the rapture and the second coming. So, the obvious difference between the rapture and the second coming. Yung kanina na dilubyo nangyayari, bago dumating si Kristo yun. Ang rapture, kahit ngayon, oras mismo, pwedeng mangyari. Kasi po, ang rapture ay para sa mga hintil na Kristiyano. Sa body of Christ, ang rapture. Yung hintil ay meron kabuang bilang na sinasabi sa Bible na kapag itong kabuang bilang ng mga hintil, Christian, ay nakumpleto na, tsaka magra-rapture. Eh yung pong mga bilang ng mga hintil ay kinukumpleto sa pamamagitan ng pagnangaral ng salita ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, ipangangaral sa buong mundo ang mabuting balita at saka darating ang lakas. Kasi po, ang mabuting balita kailangan ipangaral muna. Eh, mapakadali ipangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, sapagkat merong cellphone, lahat ng tao nakakakita ng mga video patungkol sa pag-share ng salita ng Diyos. Maraming mga tao maraming mga tao ang siya na nangangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa mga panahon ito, patuloy ang pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Ibig sabihin, ang rapture ay posibleng mangyari kahit ngayon habang tayo ay sumasamba. Bakit po? Sabagat ang rapture po, walang palatandaan kung kailan mangyayari. Isang mata, mangyayari lang ito. Kagaya yung nakita natin kanina. Matagal. Samantalang ang second coming ay maraming palatandaan. Merong lilindol, sa ibang tao, magkakagyera, magkakaroon ng great famine, magkakaroon ng mga daming mga sign na pwedeng mangyayari. Ang rapture, ang sabi ng Bible, the obvious difference between the rapture and the second coming, ito yung kanilang mga difference. Rapture is a mystery, while the second coming is a prophecy. Ang rapture po ay isang mystery. Bakit mystery? Sapagkat walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang second coming naman po ay isang prophecy. Propesiya na mangyayari kapag naganap na ang mga sign na pwedeng mangyari. Sabi po ng Corinthians 15:51, listen, I tell you a mystery. Alam niyo po sa Bible, sino po may sulat ng Korinto? Si Paul, si Apostol Pablo. Sa buong Biblia, ang bumanggit lang patungkol sa rapture ay walang iba kundi si Apostol Pablo lang. Hindi binanggit ni Kristo ang salitang rapture. Hindi rin binanggit ng original apostle ang rapture. Tanging si Apostol Pablo lang po ang bumanggit ng salitang rapture sa Bible. Kaya ang tawag na rito ay mystery. We will not ask all sleep, but we all be changed. Ang turo ni Kristo sa Mateo 24 ay hindi po para sa rapture. Second coming po yun. Itong turo ni Apostol Pablo about the rapture. Kaya sabi niya, listen. Nakikinig po ba tayo? I tell you a mystery. Nagsasalita ako sa inyo ng isang hiwaga. Hindi lahat ay matutulog or mamamatay. Ang tawag kasi niya matutulog sa natutulog ay sa patay ay matutulog lang kasi pinubuhay ko rin ang naral. Hindi lahat mamamatay. But we will all be
change. Lahat na tayo ay babaguhin. Ayan. In a flash, in the twinkling of an eye, kagaya ng nakita natin kanina, sa isang mata, for the trumpet will sound, the dead will be raised and perishable, and we will be changed. Sa isang mata, sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay mabubuhay at mapapalitan ng hindi nasisirang katawan. For the perishable must be clothed itself with the imperishable, and the mortal with immortal. Yung nasisira ay babalitan ng hindi nasisira, at yung mga mortal magiging immortal, magiging immortality na sila. Yan po yung pagdating ng rapture. Mystery sa Greek ay mysterion. Ang ibig sabihin ng mystery na yun ay ito lang po, silence or never heard. Bakit? Sapagkat hindi nga po ito binanggit ni Kristo. Hindi rin ito binanggit ng original disciple. Si Apostol Paul lang ang bumanggit nito. Kaya, ang tawag niya rito ay mystery or silent or never heard. Hindi pa narinig, siya lang ang nagturo. Yan po ang ibaga ni Apostol Pablo. Yan. Only Apostle Paul mentioned it. The majority pa sa New Testament. Saan po niya minention yan? Sa dalawang passage na po ito. Sa Corinto, tsaka sa Thessalonica. Ngayon, Matthew 24, 36 at 37. Dito po tayo. No one knows the date and hour. Ano po ang binabanggit? The second coming. Walang nakakalam kung ilan yung second coming. Bagamat may sign. When the end will be not even the angels, no, nor even God's Son, only the Father knows. Ang pagdating naman ni Kristo, ang Diyos Ama lang nakakaalam, bagamat mayroong sign. Yung rapture, walang sign. O mismo pwedeng mangyari. Yung second coming ay mayroong sign. Pero yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, bagamat naghihirap ng mga tao sa Great Tribulation at nagdaraanan, maghihirap, hindi pa rin nila kung kailan kararating. Only the Father. As it was in the day of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Pupunin po natin yung konteksto ngayon ng Mateo 24 at sa kasunod na verse. Sapagkat ang pamantayan o ang aral patungkol sa hermeneutics ay ipaliwanag mo ang teksto base sa context nito. Kailangan ipaliwanag ito base sa context nito. Ano ba yung sinasabi na dyan? As it was in the day of kagaya ng panahon ni Noah, ang anak ng tao ay darating. Paano yung panahon ni Noah? For then will be great tribulation. The context of Advent for the great tribulation. Talaga po natin ha. Yung panahon ng yung Matthew 24, binanggit si Noah, ang context po niyan ay the great tribulation. Hindi rapture. For then will be the great tribulation. Nasa po siyang chapter 24 ng Mateo. For in the days before the flood, panahon po ni Noah yan, people were eating and drinking, marrying and giving and marriage, as the day of Noah entered the ark. Yan po yung panahon. Nung panahon ni Noah, ang mga tao ay kumakain, naging nagsasaya, nung panahon ni Noah. And they knew nothing about what would happen, until the flood came and took them all away. That is how it will be the coming of the Son of Man. Kung paano na nung panahon na yun, ang mga tao ay umiinom din, nagsasaya, ganyan din nung panahon ni Noah, hanggang sa panahon
daw ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Nasa context pa rin po tayo. Kaya mali sa context 24, sabi po yan, two women will be greeting with a hand. Meat. One will be taken and the other left. Dalawang babae ang gumigiling, ang isa ay kukunin, ang isa ay hindi. Ang paliwanag ng iba, yung isa ni-rapture, yung isa iniwan. Naglalagay po natin sa context. Ano po ang context? Ito panahon na yun, ay panahon ni Noah. Ang mga tao ay nagsasaya, nagkakalay na, nagdiriwang hanggang sa pumasok si Noah doon sa barko at nagpadala ng maraming baha at hinatulan sa maraming baha ang buong mundong hindi naniwala kay Noah. Sa pagdating sa panahon ng tribulation, kasi ang context ng Mateo 24 ay Great Tribulation. May dalawang babaeng gumigiling sa gilingan. Gilingan ba to? Yung isa matitira, yung isa may iwan. Ano ang ibig sabihin po? Ano ang context? Ano ang paliwanag yan? Ang paliwanag po yan ay yung gumigiling, yung isa kinuha yung isa, tinangay ng lahat. Ibig sabihin, kinuha yung isa for the judgment at yung isa ay naiwan nandun sa bangka, sa barko. Yan ang malinaw na katuruan ng Mateo 24. Its context. Yan yung context niya. Kasi nung panahon ni Noah. Nung panahon po ba ni Noah, sino po yung naiwan sa barko? Si Noah, yung kanyang asawa, tatlong anak at tatlong manugang. Sino po yung kinuha ng baha, judgment, yung mga tao? Yan po yan. Dalawa ang pumipili. Yung isa kinuha or judgment, yung isa naiwan. Ano ba? Rapture is mystery and the second coming is prophecy. Yung kanina, ito, the difference between the rapture and the second coming, nakita po natin, yung rapture ay mystery, yung second coming ay prophecy. Ang Mateo 24 ay prophecy. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Corinto at saka sa Thessalonica ay mystery. So, the difference. Pinakikita ko sa inyo yung difference between the two. Every one prophecy of his first coming. There are 8 prophecies of the second coming. O yan. Meron po propesiya patungkol sa second coming at meron po yung propesiya po na yan ay 8 propesiya of the second coming. Nakikita po natin yan sa Mateo 24. Pangalawa, rapture and the second coming different. The rapture requires no sign. The second coming pre-require many prophetic sign. Ang Mateo 24 ay maraming prophetic sign na pwedeng mangyari. Ang rapture, wala. Walang sign kung kailan darating. Sapagkat, pag tinuturo po natin ang second coming, kakaiba po yan sa tinuturo natin rapture. Kasi ang rapture, inuulit ko, wala, hindi natin alam. Kailan wala sa sign. It is a mystery. Pwedeng habang nagtuturo tayo ngayon, nakikinig kayo, ay dumating ang rapture. Pwede po. I do not want you to be ignorant of this mystery. Sabi na Apostol Paul, tinuturo niya sa church. Hindi ko nais na kayo maging ignorante. Walang kamalayan. Dito sa mystery nito, brother and sister. So that you may not be considered. Israel has experienced a hardening in part. Tanda niyo po nasa church age tayo. Katawan ni Kristo ang mga indil na nagpalataya ni Kristo, church age. Ang Israel, sabi ng Bible, ay saka lang makakaranas na hardening. Ano lang yun? Pansamantala lang yung kanilang katigasan ng puso. Until, kaya pansamantala lang kasi merong until, ibig may katapusan, yung pagiging masata. The full number of the Gentile has come. Roma chapter 11, verse 25 and 26. Until the full number of Gentile
Gentile church has come in. Kapag napuno na ang bilang ng mga hitin, tsaka pa nang darating ang rapture, ang orasan po kasi ngayon ay nasa atin, mga hitin, church age. Nakahinto ang orasan ng Israel. Kapag tayo na-rapture, ang iikot ng orasan ngayon ay orasan naman ng mga Hudyo. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And in this way, all Israel will be saved. Ang Israel po, hindi pababayaan ng Diyos. Yung kino-quote natin sa Isaiah 41, hanggang sa ikaw ay mula ngayong bata, tumanda, pumuti ang buhok, mahal na mahal kita, ganyan ang sinasabi ng Isaiah na gano'ng kalayo sila ng kaluluran, pag-ibig sa ang tinutukoy ng Israel. Gano'n ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Kaya itong verse po na yan, and in this way all Israel will be saved. Ngayon, matigas ang ulo nila. Pero pag pinadaanan sila ng Diyos sa matitindiligan, sa Great Tribulation, yan ay yung panahon. Hindi sila ang kanilang puso, kaya babalik sila sa Panginoon. Diyan naman, he came to that which was in own, but his own did not receive. Si Kristo nang magkatawang tao, pumunta sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanyang bayan. Itinakil siya, ipinako siya sa krus. Kaya, hanggang ngayon, hindi siya naniniwala kay Kristo. Hindi siya naniniwala sa Panginoon Kristo. Sino ang naniniwala? Yung mga tao hindi na nakarinig ng mabuting balita ni Kristo. Timothy, nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription. The Lord knows those who are His. Kilala na po ba ng Panginoon kung sino yung Kanya? Kilala ng Diyos kung sino na ang Kanya. Kung sino-sino ang Kanya. Kaya alam ng Diyos kung sino yung maliligtas. Alam na ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi namumula. Hindi niya pinag-iikat ang dice. Hindi siya nagbebeto-beto. Hindi siya nagmamahining-mahining kung sino ligtas. Alam ng Diyos kung sino ang Kanya. The Lord knows those who are His. Kaya pag nasakto na ang bilang ng mga itim, rapture will come. I do not want you to be ignorant of this, sabi ni brother and sister, so that you may not be conceived. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. Okay? When Israel be saved, kailan maliligtas ang Israel? During and at the end of the Great Tribulation. Sa kalagitnaan ng tribulation, ang Israel ay magbabalik loob sa Diyos. What will happen before the Great Tribulation? Ano mangyayari? The rapture of the church. Bago mag-Great Tribulation, mag-rapture muna sa church. Kaya hindi natin mararanasan ang Great Tribulation. Sino gusto maranasan yan? Wala. Napakahirap ng kalagayan ng tao ay iwan sa Great Tribulation. Rapture requires no sign. Why? The second coming pre-requires many prophetic signs. Okay, nakikita na po natin difference? Pangatlo, pre-require of the second coming, the return of the nation of Israel. Babalik siya. The return of Israel. Kaya kapakita ko man. Meron pong prerequisite of the second coming. Ano po yung prerequisite po na yan? Yung the return of the nation of Israel. Ang buong Hudyo na nagkalat sa buong mundo ay babalik sa Israel. Ito po ay nangyari na. Kailan? May 14, 1948. Ang mga Israel ay bumalik sa kanilang tinubuhang
lupa. Sapagkat diyan kinilalang bansa ang Israel. Dahil ang Israel ay nawala na sa mapa. Magbalik ang mga Israel, kinilala din sila bilang samayan. But it is you at the second coming, the 7 years of great tribulation. Ano po yung 7 years great tribulation, pinapakita ni Propeta Daniel. Yan po ay isang prophecy ni Propeta Daniel. Yan po yung precipitation niya. Pag sinabi pong precipitation ay mga pangyayari, pangunahing pangyayari bago dumating yung dapat na mangyari. The 7 years of great tribulation, sinabi niya kay Daniel. Ano po yung sinabi niya kay Daniel? The rebuilding of the temple. Tingnan niyo po yan, ha? Yung sulat niyo po itong Daniel 19:7 po na lang, sapagkat nandyan po yung sinabi ni Daniel na magkakaroon ng kalapastanganan na papasok sa templo. Yan po yan. The rebuilding of the temple. Prophecy ni Ezekiel, ni Haggai, ni Zacarias. Ang temple po ba ay naitayo na sa Israel? Wala. At wala pa rin po. Wala pa rin pong templo. Pero naka-prophecy na sinatayo muli ang third temple. Kapag itinayo ang third temple sa Israel, yan po ay mga sign. Second coming po yan. Ano pa? The abomination of desolation. Yung kapastapanan na sinasabi ni Daniel na aking Mateo 24:15, binanggit ni Kristo. Yan po yung mga mangyayari. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel and the prophet standing in the holy place, whatever reads, let understand. Yung abomination, desolation, ang tao, ang Antichrist, ay, di ba, hindi na yung templo sa Israel. Ang Antichristo ay pupunta ron sa takong kabanal-banalan, tinatawag, po siya ron, siya ang tinilalaneng leader ng buong mundo, ang Antichristo. Ano pa? The Battle of Armageddon. Yan yung mangyayari. Kasi kung gano'n po yan sinasabi sa Revelation 16:16. He will testify to this thing, says, Revelation 22:20, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Bakit ko po inilagay dito? Revelation. Ang Revelation po ay prophecy na nakita ni Apostol Juan, sinulat niya, in the future na mangyayari. Ang sabi po ng mga ng preterist belief. Si Kristo ay dumating na noong 70 AD. Nangyari na daw lahat noong 70 AD. Nag-rapture na, dumating na si Kristo noong 70 AD. Ang sabi po ng preterist. Ng mga preterism. Pero, bakit sinabi ni John na yes, I am coming soon? Hindi na sana sasabihin ng Panginoong Jesus na pupunta pa kung pumunta na. Ang 70 AD at itong Revelation, ang pagitan po niya ay malayo. Sapagkat nung isinulat po ito ni Juan ay 90 AD. 70 AD and 90 AD. Ay napakalayo ng pagitan. Nung sinulat nung 70 AD, 65 years old pa lang si Juan. Nung isinulat ang Revelation, 64 years old. Nung sinulat nung 70 AD, 64 years old si Juan. Nung sinulat ang Revelation ni Juan, 94 years old na siya. Tapos, sabi ng mga preterist, dumating na si Kristo. Sabi naman ni Juan, darating pa lang. Nakita ko ba natin? Yung
yung paniniwala na sinasabi ng iba na tubalik na ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi kontra yun sa sinasabi ng Bible. Kaya mapakahalaga po talaga pinag-aaralan ang Biblia at ang history para makita kung ano ang tamang sinasabi ng Diyos. Pastor, nagtuturo naman ang salita ng Diyos yung tinuturo. Okay naman, magaling ang mag-joke. Nabuha ka sa joke, sige. Hindi lahat ng ginagamit ay Bible tamang pakinggan. Sapagkat maraming nangangaral ang ginagamit Biblia pero mali ang context. Kaya lagi kong sinasabi sa bawat isa sa atin kapag nagbabasa tayo ng Biblia, dapat tama ang context ng iyong pagkakuha at pagpapaliwanag sa Biblia. Kaya pag nagpapaliwanag tayo ng Bible, dapat ipaliwanag natin yung Biblia sa paraang ipiniliwanag na ng Biblia. Naintindihan? Hindi po ganito. Oh, brother, sister, ayon sa ating binasa, ano ba ang pananaw mo? Ay mamamali tayo dyan, kapatid. Pagka pananaw mo ang susundin natin, dapat pananaw ng Biblia. Ay pananaw ko dyan ay ganito. Ay pananaw mo naman din ganito. Tingnan mo, 10 kayo sa server, pananaw mo, iba-iba. Iba-iba na. Matiligaw. Kaya ito yung kahalagahan, bakit ko tinuturo sa atin yung how to interpret the Bible according to its context. Para hindi tayo maligaw ng basta na lang tinuro, paniniwala na natin. At kakaktiran pa natin, eh salita naman ng Diyos yung tinuro. Mga kapatid, maligaw tayo dyan. Pagka ganyan, dapat ang basihan po natin yung sinabi na salita ng Diyos at yung context nito. Okay? Next, the rapture will take place in the cloud. The second coming will take place in the earth, particularly in Mount Olive. Ang rapture, sasalubungin ng mga mananampalataya si Kristo saan? Sa ulap. Sa cloud mismo. Literally, mga kapatid. Why? Ang the second coming, si Kristo bababa saan? Sa Mount Olive. Lumapit kay Kristo ang mga disciple, Mateo chapter 24, ang context, lumapit ang mga disciple kay Kristo, at sabi ng Panginoon, kailan po mangyayari ang katapusan ng mundo? Lumapit kay Kristo. Nasaan sila ng panahon na yun? Mount Olive, nasa bundok ng Olivo. Sinabi ni Kristo yung mga mangyayari. Okay, pakita natin yung mga verse po yan. For the Lord Himself will come down from the heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Si Jesucristo rin ang bababa mula sa langit na may malakas na utos, may malakas na tunog ng trumpeta ng anghel ng Diyos, at mauunang bumaba ang mabuhay, ang mga patay na na kay Kristo. Ganyan yung mangyayari. Rapture po ang tinutukoy. After that, we will are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tayo po ay caught up. Pinag-aralan po natin kung ano yung caught up. Harpaso. Harpaso. Caught up. Sa Greek, harpaso. Literally means is snatched away by force. Hindi unti-unti na umaangat. Yung, tinarapsyon na ako. O gano'n. Kagaya yung nakita natin kanina sa video, wala agad. Kasi bakit? Ang harpaso o caught up o rapture ay snatched away by force. Harpaso, yung harpaso ko ay isinalin ni Saladin Wilkins na rabimor. Ang ibig sabihin, rapilyo, rapere, rapturo, sa salitang English, rapture. Comprende?
Pagka meron nagtatanong sa inyo kung biblical ba ang rapture, kasi sinasabi nila, walang rapture sa Bible! I-type niya sa computer. O, tingnan niyo, yung rapture kung sasabihin ng mga pastor na yan. O, pagka yung mga kapatid, hindi mo alam kung ano ang pinanggalingan, context, hindi mo binalikan yung original word, sabihin mo nga, so loko ko ni pastor, rapture. Ang tanong ko, meron po bang salitang Trinity sa Bible? Wala ka rin mo makikita. Pero meron bang Trinity? Meron. Yan ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, ang harpaso, ang caught-up, ay galing sa salitang Greek na harpaso, isinalin ng LB ng premier, o rapio, rapere, rapturo, at sa English, rapture. Kaya po kailangan alam po natin yan. Sinalin po yan sa Latin, Vulgate. Yung LB na yan, Latin Vulgate. The rapture will take place in the cloud, while the second coming will take place in the earth. Ano naman po yung second coming? Sa Kanyas 14, darating ang araw na mababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at lahat ng masasamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Propesya po yan ang mangyayari sa Israel. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Sabi nila ng preterist, ang Israel ay na-dissolve na. Wala na yung Israel. Kaya dumating na si Cristo noong 70 AD. Ang nag-dissolve lang naman sa Israel ng panahon ko na yun. Lahat po ba ng bansa? Hindi. Ano lang? Roman Empire. Sila lang ang pumasok sa Israel nung panahon ko na yun. Hindi po lahat ng bansa. Ang prophecy ng Bible, pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Ibig sabihin, pagkakaroon ng kapilian ng dokumento, lahat na nakapaligid na sa Israel, kikirahin ng Israel, pupulbusin ng Israel. Lulusubin na Israel. Lulusubin nila ito, hahalugin ang lahat ng bagay at gagasahin ng mga babae, ipapatapon ng lahatig sa mga taga-Jerusalem. Iiwanan ang kalahagi. Ngunit ang mga bansang iyon ay titigmanin ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Yan yung mayayari. Sa araw na iyon, sa Arias 14:1-4, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo. Yung araw na yun, ano po yung araw na yun? Yung mga bansa, pinagkaisahan, nag-aisa sila para lusubin ng Israel. Sa araw na yon, tatayo si Yahweh sa bundok ng olibo. Ito po yung isang imaga para kung makita natin yung pagka-Diyos ni Cristo. Sino yung babalik na tatayo ng bundok? Bundok Mount Olive? Si Jesus. Ano sabi nito? Tatayo si Yahweh sa bundok ng olibo sa panahon na yun. Di ba si Jesus yung babalik? Kaya si Kristo, si Jesus Christ, hindi tao lang, Diyos yan. Hindi katulad ng mga tinuturo ng iba, kasi Jesus daw ay hindi Diyos, tao lang daw. Okay? Sabi niya, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa mga araw niya. Gawa, 1:10 and 12. Habang siya'y nakatitig sa langit at siya'y iniyakyan, may dalawang lalaki nakaputi, nalilitaw sa tabi nila. Nung si Jesus Christ po ay napawag sa krus, namatay, tapos muling nabuhay, sila po ay nagkakatipon sa Mount Olive. Habang sila nakatitig sa langit, kasi si Jesus Christ papapakit na ng langit, at siya'y na iniakyat. May dalawang lalaki na po nililitaw sa tabi ng mga alagad na nandoon. Habang tinitingnan nila si Jesus na inakyat sa langit, biglang nililitaw na dalawang anghel. At ang sabi ng dalawang anghel ay yung mga taga-Galilea. Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo. Nasaan sila nang yung anghel ay dumating at nasa Kristo sa langit? Nasa Mount Olive. Nakikita po natin yung sequence ng
ng mangyayari. Ano po? The obvious difference between the rapture and the second coming. The rapture is a mystery, whereas the second coming is a prophecy. The rapture requires no sign, whereas the second coming requires many prophetic signs. The rapture will take in the clouds, whereas the second coming will take place in the earth, particularly on Mount Olive. Yan po ang difference between the rapture and the second coming. Kaya, ano ang hinihintay ng mga totoong Kristiyano? Rapture. Hindi natin hinihintay yung second coming. Ang hinihintay natin rapture. At yung rapture, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ito ay isang mata mangyayari. Rapture is different from the second coming. Hindi mo sila magkasama. Mauna-una ang rapture, tsaka pa magkakaroon ng great tribulation, at ang second coming. It is true, it is true that Christ returned in 70 AD as alluded by the preterists? No, it's not true. Hindi totoo ang sinasabi nila. Big idea, if Christ, I am always ready for His. Sabay-sabay sa big idea. Go! In Christ, I am always ready for His return. Isa pa. In Christ, I am always ready for His return. Are you sure, mga kapatid? You're always ready. Kay Kristo, tayo lahat ay handa sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, mga kapatid, nawa po, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung ating buhay na pag-asa. Na tayo mga Kristiyano ay may hinihintay na buhay na pag-asa natin. Sino po yun? Yung asalubungin tayo ni Kristo mula doon sa alapahan. Ikaw na nakakilala kay Kristo. Ikaw na tumanggap kay Kristo. Ikaw na mananampalataya sa Panginoon Jesus. Meron kang inaasahang buhay sa kabila. Ikaw ay meron inaasahang pagdagit sa rapture ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero isa lang ang tiyak, totoo mangyayari sapagkat ito ay nasa salita ng Diyos. Kung dumating man yung panahon, kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, dumating man yung panahon na tayo ay makatulog. Ano po yung makatulog sa Bible? Mamatay. Physically. Rapture pa rin tayo ng Diyos. Papalitan na yung katawan natin ng walang kabulukan. Yung nabubulok, papalitan na ng hindi nabubulok. Yung ating katawan ay magiging glorified body. Alam niyo po yung glorified body, bigyan po kayo ng pananaw sa glorified body. Nung si Kristo ay muling nabuhay, yung kanyang katawan, glorified body. Tumatalo sa pader. Tumatalo sa pader. Glorified body. Parang napapanood ko lang sa pelikula, pero hindi pala mangyari. Bakit? Sinabi na ng Panginoon yan. Yung ating katawan, magiging glorified body. Walang makapapatay na sa'yo. Ano pwedeng pumatay sa'yo? Wala. Tumatagos ka nga. Kahit paano baril, saksakan ka na sa kasa. Magbombahan man din, walang mangyayari sa'yo. Bakit? Papalitan ng katawan, glorified body. Mga kapatid, bakit po ito tinuturo ng Panginoon sa atin? Para makita natin na tayong nanampalataya kay Kristo ay hindi basta-basta. Meron tayong totoong pag-asa dahil kay Kristo. Naniniwala po tayo, mga kapatid? Ano man yung pinagkakaanan natin ngayon? Ano man yung napabalitaan natin ngayon? May mga bagyo, may mga lindol, may mga gerahan, may mga pagsubok tayo pinagkakaanan. Maliit lang po yan sa naghihintay na nagtimpala ng Diyos sa ating salinahan. Amen. Ano man yung pinagkakaanan natin ngayon?
anong panahon, sitwasyon ang meron tayo. Maliit lang po yan. Maaaring yan pwede natin sabihin challenges ng buhay natin o exam ng buhay natin. Sa panahon ng problema, doon ka lalong magtitiwala sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok ng buhay mo, doon ka lalong lumalapit sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga nangyayari sa ating mga buhay, ang tawag dyan ay challenges. Nahahamon tayo na patuloy na lumaban. Bakit? Si Kristo ay tagumpay. You are Hooper Nikkei. Ano yung Hooper Nikkei? Superman. More than conqueror. Lahat ng more than conqueror. Tumayo. Amen. Dahil kay Kristo, ikaw ay tagumpay. Dahil kay Kristo, tayo lahat ay more than conqueror. Hallelujah. Tayo manalangin aming Ama. Maraming salamat sa buhay na pag-asa namin. Maraming bagay pa ang mangyayari sa mundong ito. Maraming salamat. Bilang kami po ay yung mga anak. Kami po ay ang pag-ibig mo sa amin ay hindi nagbabago sapagkat tunay po na mahal mo kami. Ang katunayan ay wala na kami nasa lusak ng kasalanan. Ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus para hugasan, linisin ang aming mga karumihan at aming mga kasalanan. Ganun niyo po kami kamahal namin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal na ito. Hindi lang hanggang doon ang iyong pagmamahal sa amin, pagkas ikay na nga po pala ikaw ay kapatid. Kami po ay nakikipag-meeting sa iyo, tintaklabo, upang ibigay po ninyo ang bawat pala ng bawat isa. Sapagkat ang sabi ko sa iyong salita, ang mga nagtagumpay ay mayroong gantimpala. Naniniwala kami na kami ay tagumpay, hindi dahil kami ay malakas. Hindi dahil kami ay hindi pananampalataya sa iyo, hindi dahil kami ay marunong matalino, hindi dahil doon. Kundi dahil kaya kami tagumpay, dahil kay Kristo na nagtagumpay na sa aming mga buhay. Maraming salamat po, aming Amang Diyos, sa iyong katagumpayan, sapagkat ang iyong katagumpayan ay aming katagumpayan. You are conqueror and we are more than conqueror. Higit kaming tagumpay dahil sa iyo, Panginoon Jesus, na nagmahal sa amin. Kaya anumang hamon ang dumating sa amin sa buhay na ito, patuloy kaming mananampalataya, patuloy kaming lalaban sapagkat ikaw na ang nagtagumpay para sa amin. Patuloy kaming lalakad sa pananampalataya dahil sa iyong biyaya na nagbibigay sa amin lakas ng tatag sa buhay na ito. Maraming salamat po aming Ama. At habang kami naririto pa sa mundong ito, aming Amang Diyos, dalangin ko na patuloy na magmaterial ang iyong mga pangako para sa amin. Sa larangan ng financial, sa physical man, kagalingan, patuloy na ito ay magmaterial, magmanifest sa buhay ng iyong mga anak. Sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, si Kristo ay nasugatan ng bukod para kami gumaling. Si Kristo ay naging mahirap para kami yumaman. Maraming salamat po, Amang Diyos. Si Kristo ay naging masunurin hanggang kamatayan upang kami man ay makabilang sa maging masunurin. Wala kaming sariling pagsunod. Lahat ng aming pagsunod ay bunga lang ng iyong biyaya sa amin, kaya namin nagagawa. Ang aming pagsunod ay dahil kay Kristo. Dahil sa pagsunod ni Kristo para sa amin. Kaya kaming lahat ay tinawag mo mabagal,
at pinagpala. Sapagkat ito yung katotohanan na sinasabi ng iyong salita. Ama, lagi niyo po ihanda ang aming mga puso at lagi kaming maging masigasig sa paglilingkod sa iyo sapagkat ang ginagawa namin hindi nasasayang. Mayroon kang kalaan sa bawat mga anak mo na nagbibigay ng panahon sa paglilingkod para sa iyo. Maraming salamat po, aming Ama, at patuloy po na sa pumulingkong ito, dalangin namin ang iyong pangusap, pangunguna at kaliunawan pa na sinasabi ng iyong salita. Dalubos po namin maunawaan at maintindihan. Sinesendan ko ng banal na dugo ng Panginoon Jesus ang bawat salita po ninyo sa aming mga puso upang hindi kami madaya ng anumang mga katuruan na aming mga narinig. Iba't ibang mga katuruan na aming narinig sa mundo ito. Salamat po ang Diyos at lahat ang pagkakila at pagpupuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Everybody say, Amen.